Hello guys, kumusta po kayo? Muling nagbabalik ang inyong lingkod para sa isa na namang video, isang topic. Pag-uusapan natin ngayon, paano nga ba yung tamang pag-load ng ating speaker sa amplifier? Paano yung pag-match? Proper wiring, proper connection. Paano nga ba? Kasi may nakita akong post guys sa groups, Facebook groups. Siguro baguhan pa lang din yung nag-post noon. Ang ginawa niya, yung amplifier kasi niya may left and right channel. Tapos yung speaker niya isa lang. Ang ginawa niya guys, yung dalawang negative, pinagkabit niya, pinagdugtong niya, positive sa positive, yung output ng amplifier, pinarallel niya yon. Nabit niya sa isang speaker. So 'di ba mali yun guys? Kasi ang tama, isang ano lang, pwedeng yung negative ng left channel tapos positive noon, yung ikakabit mo sa speaker, 'di ba? So, yun yung napansin ko. Tapos, pag-usapan din natin ngayon, ano ba yung tama talaga? Kailangan ba mas mataas yung watts ng amplifier kaysa sa speaker? O kailangan mas mataas daw yung watts ng speaker sa ating amplifier? Hello everyone, this is Baboy Vlogs. Don't forget to subscribe. Yung i-share ko po sa inyo guys, based lang sa aking experience and then sa aking natutunan. So hindi po ako nagmamagaling dito or nagmamarunong. Kung sa tingin nyo po ay hindi kayo sang-ayon, pwede nyo pong i-research. So mag-start na po tayo. Kung nakikita nyo po, ang hawak ko ngayon ay itong mini amplifier, audio amplifier. May left and right channel yan. Tapos, meron tayo ditong speaker na Broadway, 6.5 inches. 20 to 50 watts yung power range niyan. Itong amplifier na to guys, 20 watts daw to, RMS. Yun yung nakalagay dun sa details, specification. No? So, ang tanong, paano ba yung tamang pag-match? Ano yung speaker na ikakabit natin dito? Ang sabi ng iba, kailangan daw mataas ng 50% sa speaker. So, yun po talaga guys yung sang-ayon ako na sa tingin ko tama. Kahit kung hindi naman 50%, at least mas mataas ng kahit 10% yung lakas ng amplifier sa speaker. Para ma-drive niya talaga, mailabas na yung lakas niya, hindi kakapusin. Tapos, may mga malaking factor pa yan guys na dapat kayong isaalang-alang, yung impedance. Dito sa box, nakalagay dyan guys yung details ng amplifier. Yung supply niya ay 12 volts, 3 ampere, 4 to 16 ohms. Ibig sabihin, hanggang 4 to 16 ohms lang yung pwede natin dyan na ikabit na yung total impedance ng speaker. Depende sa connection kung parallel ba yan or series. Ibig sabihin, hindi tayo pwede dito magkabit ng speaker na yung ilo-load natin ay isa lang na speaker tapos 2 ohms or 3 ohms. Basta mababa sa 4 ohms. Hindi pwede kasi mababa siya sa 4 ohms na requirements ng amplifier. Ngayon, malaking factor din guys yung watts ng speaker. Sa tingin ko, ang ganitong mini amplifier, swak dito yung, kasi RMS naman yan eh. O since itong speaker na to guys ay 20 to 50 watts, pwede naman to dito. At na-try ko na, kaya niyang i-drive. Kakabit nyo lang yan dito sa left channel, halimbawa yung 20 watts. So, sakto lang guys, di ba? Pwede naman yun. Wag lang mas mataas yung watts ng speaker kaysa sa amplifier. Mas maganda nga, 15 watts, di ba? 15 watts RMS. Tapos 15 watts din RMS sa isang channel. Para mayroon ka talagang allowance. Kasi kung halimbawa, kakabitan mo pa yan ng tweeter, di ba? At kailangan talagang kabitan ng tweeter, woofer tsaka tweeter para maganda yung quality ng sounds. Itong amplifier na to guys, may left and right channel yan, di ba? So, pwede tayo dito magkabit ng kahit dalawang speaker sa left channel, dalawang speaker din sa right channel. Depende sa connection nyo, depende sa speaker. Halimbawa, yung speaker nyo gagamitin dyan ay 15 watts, kasi 20 watts yung RMS nyan, di ba? So, sabihin natin 15 watts na speaker, dalawang speaker na 8 ohms, pwede natin ikabit dyan ng parallel para yung impedance niya ay magiging 4 ohms. Pasok pa din. Ngayon, kung yung speaker nyo naman ay
4 ohms. Ang connection niyan series para 8 ohms naman yung kalalabasan ng impedance. 'Di ba? Basta kailangan guys yung supply niyan tama, 'di ba? Kasi 12 volts, 3 ampere. Kailangan yung ampere niya 3 ampere. Pag mababa kasi doon, yung ganitong speaker, hindi yan kakayanin eh. Kasi sagad na nga yung watts niya, 20 watts. 20 watts din yung amplifier. Tapos kakabitan pa natin ng mababang current. Hindi yan, baka mamatay pa nga yung amplifier niyan eh. Kasi mababa yung ampere. Yung kailangan kasi nitong amplifier na to, 12 volts, 3 ampere. Tapos may dagdag ko pala guys. Sabi kasi ng iba, yung impedance daw talaga yung malaking factor na nakakasira sa amplifier. O hindi match sa amplifier yung speaker na ikakabit mo. Kung halimbawa daw mababa, sabi natin 4 ohms yung pinaka minimum ng amplifier, tapos kinabitan mo ng 3 ohms, yun daw yung nakakasira talaga. Which is totoo naman. Pero ang dagdag pa nila, kaya okay lang daw na kahit ilang libong watts yung ikabit na speaker. Kahit gaano daw kataas, basta pasok yung impedance. So ako po, para sa akin, tama yung una na kailangan talaga pasok yung impedance ng speaker sa requirements ng amplifier. Yun talaga yung importante. Pero hindi ako sang-ayon na mataas yung watts ng speaker sa amplifier. Kasi common sense na lang yan guys, di ba? Parang lang yan. Halimbawa, ikaw, 50 kilos ka, tapos yung kaya mong dalhin, 50 kilos din. Tapos pinagdala ka ng yung napakabigat, 100 kilos. Sa tingin mo, kakayanin mo. Ano kaya mangyayari sa'yo, di ba? So, kaya nga may tinatawag na proper matching ng speaker sa amplifier. Kasi importante yon. Kahit tingnan mo yung speaker, guys, may nakalagay yan dyan kung ilang watts, ilang ohms. Ibig sabihin, importante yan. Kahit i-experiment nyo pa, yung amplifier nyo, halimbawa 20 watts, yun yung RMS nya. Yung PMPO nun, sabihin mo ng 100 watts, tapos kinabitan mo ng speaker na 1000 watts. Ano kaya mangyayari sa amplifier mo, di ba? Siyempre, masisira yun. Di lang naman yung impedance yung importante. Kailangan, maraming factor kasi yan eh. Yung watts, yung impedance, tapos yung supply mo. Tapos, mayroon pa nga yan eh. Kaso, yung nabasa ko kasi, hindi ko na screenshot yung about dun sa, yung tinatalakay niya dun sa vlog niya, na talagang napaka-detailed. Malawak kasi guys talaga pagdating sa sounds. Hindi ganun kadali maintindihan. Aaralin din. Pero yung sinishare ko lang sa inyo, kahit sabihin ng iba na basic lang to, tama naman to. Kailangan, importante talaga yung impedance, yung watts, kailangan match sa speaker and then sa amplifier. Para hindi agad masisira. Safe yung speaker mo, safe din yung amplifier mo. So, yun lang guys yung video natin ngayon. Siguro hindi ko masyadong naipaliwanag ng ganong kalinaw. Kasi hindi naman ako gumawa ng hindi ko naman to pinlano, hindi ako nagsulat. Ano lang, yung nalalaman ko lang. Naisipan kong gumawa ng content, yun, nag-video na. Tapos yung iba nga dito inedit ko na lang, kaya pinalitan ko yung ibang audio, kinat ko na lang. Kasi minsan kasi may mga tumatahol, pangit pag Basta guys, sana naintindihan nyo yung laman ng video, pinaka-content.